Sa huling part ng ating kwento ay sinabi ni Jinchen sa iba pa niyang mga sundalo na ang bawat squad ay maghiwa-hiwalay at dahan-dahan na lumapit kung saan ang kanilang target, at lahat na kanilang makikita na nagbabantay na sundalo dito sa kastilyo ay agad nilang patayin nang wala ng tanong-tanong. Matapos banggitin ni Jinchen ang salitang yun ay agad na sumang-ayon ang lahat niyang mga hukbo na kanilang papatayin kung sino man ang mga sundalong bantay na kanilang madadaanan. Habang papaalis na ang dalawang grupo ay ipinahabol sa kanila ni Jinchen na kapag nakarating na raw sila sa kanilang target ay agad silang tumugon kapag kanilang narinig ang senyales ng tunog ng palaso. At nang tuluyan ng nakaalis ang dalawang grupo ay ang tangi na lang naiwan sa lugar ay ang grupo ni Jinchen na mga sundalo, at seryoso na tiningnan ni Jinchen ang mataas na kastilyo na dapat nilang puntahan, at sabay inutusan na ni Jinchen ang kanyang grupo na simulan na nilang kumilos para tumungo sa lugar kung saan ang kanilang target. Sa kabilang banda, dito sa taas ng kabundukan ay makikita itong mga sundalo kasama si Rizal na nagsindi ng apoy para maibsan ang lamig na kanilang nararamdaman habang hinihintay ang mga sundalo na sumalakay sa kastilyo. Itong si Rizal ay hindi maalis ang kanyang tingin sa apoy na nasa kanyang harapan at malalim ang kanyang iniisip. Kanyang naalala noong bago pa umalis sila Jinchen ay sinabi sa kanya ng ating bida na magtalaga raw siya ng mga sundalo para bantayan siya dito sa itaas ng bundok, hanggang sa matapos ang kanilang laban doon sa loob ng kastilyo. Tanong naman ni Rizal sa ating bida na kung ano naman raw ang kanyang gagawin dito sa bundok. Tugon naman ni Jinchen kay Rizal na siya na raw ang bahala kung ano ang dapat niyang gawin. Nagtataka naman itong si Rizal sa tugon ng ating bida kaya kanya itong tinanong kung ano raw ba ang kanyang ibig na sabihin. Paliwanag naman sa kanya ni Jinchen na ngayon ay kanilang sasalakayin ang kastilyo ng tao na nagngangalang Alvin, dahil kapag kanilang pinasok ang kastilyo na yun ay tiyak na marami silang makukuhang mga ari-arian, kung ganoon ang kanilang gagawin ay sino ang mas nakakaalam sa kanilang dalawa kung ano ang tunay na mayroong halaga na mga gamit doon. Sagot naman ni Rizal na mas nakakaalam raw siya sa kanilang dalawa, ngunit mayroon lang problema. Sabi naman sa kanya ni Jinchen na mayroon raw siyang maraming kaalaman patungkol sa mga aklat na nandito sa mundo na ito, kaya upang makasurvive sa ganitong lugar ay kinakailangan nila ng maraming libro at mga mapa. Kaya ang tungkulin ngayon ni Rizal ay hanapin ang mga libro at mapa na kanilang kinakailangan. Sa kasalukuyan, ay habang pinapanood ni Rizal ang nag-aapoy na nasusunog ay naalala niya dito ang mga binanggit sa kanya ng ating bida. Makikita itong matanda na masyadong tahimik na halos hindi na magsalita sa lahat niyang mga kasamang mga sundalo. Pero natigil ang pag-iisip ni Rizal nang kanyang narinig ang kasama niyang sundalo na kanyang pinaalam sa lahat na nagsimula na raw ang labanan doon sa loob ng kastilyo. Kaya hindi na lang maalis ang tingin ni Rizal sa kastilyo at kanyang natanong na kung paano raw ba nila nagamit ang tunog ng palaso bilang hudyat, ngunit natigil sa pagkamangha si Rizal nang mayroon siyang napagtanto. Kaya dali-dali siyang tumakbo papunta sa kanyang kabayo at kanyang sinabi sa mga sundalo na kailangan nilang magmadali na pumunta doon sa kastilyo. Ang isang sundalo na nakasunod kay Rizal ay masyado siyang nagtataka na kanyang natanong na kung ano raw ba ang kanyang pinagsasabi na pupunta sila doon sa kastilyo. At nang nakasakay na si Rizal sa kanyang kabayo ay ipinaliwanag niya ang lahat sa kasama niya na sundalo na kasalanan raw niya itong lahat, dahil ang lugar na ito ay malayo sa kabisera kaya't natural lamang na may ipinadalang salamangkero para sa komunikasyon, hindi raw talaga niya inaakala na mayroong ganito dito. Pinahinahon naman ng sundalo si Rizal. Huwag na raw itong mag-alala dahil harangan muna nila ang Beacon Tower at anumang lugar na maaari nilang pagpapadalhan ng mensahero. Pero mas lalo lang nagalit si Rizal sa tugon ng sundalo at kanya itong sinigawan na masyado raw nakakainis ang kanyang mungkahi, dahil ang kanyang tinutukoy ay isang magic communication, hindi ito isang komunikasyon na magpapalipad lang sila ng ibon para ipadala doon sa kabisera. Kaya natulala na lang itong sundalo at humihingi ng patawad kay Rizal sa mali niyang mga mungkahi. At wala nang ang sinayang na oras si Rizal dahil mabilis na niyang pinatakbo ang kanyang kabayo papunta sa kastilyo para bigyan ng babala si Jinchen patungkol sa magic communication na posibleng nasa kastilyo. Maging ang mga sundalo ay agad na din nilang hinanda ang kanilang mga kabayo para sundan si Rizal papunta sa kastilyo. Sa isip-isip naman nitong si Rizal na kinakailangan raw nilang pigilan ang salamangkero bago pa makarating ang mensahe sa kaharian, kung hindi ay tiyak na walang matitirang buhay sa kanila dito. Makikita na nga ang grupo ng mga sundalo na pinapangunahan ni Rizal na mabilis nilang pinatakbo ang kanilang mga kabayo para tumungo sa loob ng kastilyo at agad na hanapin si Jinchen. Samantalang dito sa kastilyo ay maririnig ang malakas na ingay ng mga sundalo,
Habang itong si Jinchen ay walang kahirap-hirap niyang pinabagsak ang isang sundalo na nakaharang sa kanyang daanan. Itong mga sundalo na nakabantay sa kastilyo ay hinanda na nila ang kanilang mga mahahabang sibat para pigilan ang grupo na kabalyero ni Jinchen na makapasok sa pinakaloob ng kastilyo, at sinisigaw din nila na nakapasok raw ang mga kalaban sa tarangkahan ng kastilyo, kinakailangan raw nilang mapigilan ang kanilang kalaban hanggang sa mapilitan na umatras pabalik ang kanilang kalaban. Pero kahit nakatutok na ang mga mahahabang sibat ng mga sundalo sa kastilyo ay walang takot lang itong hinarap ng mga kabalyero ng Gory sa pangunguna ni Jinchen. Makikita sa mga mata nitong si Jinchen na diretso lang ang kanyang tingin sa mga sundalo na nakaharang sa kanilang daanan. At sa isang iglap ay bigla na lang lumitaw si Jinchen sa harapan ng isang sundalo at mabilis niyang hinati sa dalawa ang katawan nito. Sa pangunguna ni Jinchen ay kanyang binasag ang mahigpit na depensa ng mga sundalo ng kastilyo, at ang lahat niyang mga madadaanan ay agad na nawalan ng buhay. Habang walang awa na sinaksak ni Jinchen ng kanyang espada ang katawan ng isang sundalo ay naiinis pa niya itong sinabihan na ni isa raw sa kanilang lahat dito ay wala siyang patatekasan. At dito ay sumambulat sa harapan ng kastilyo na isa-isa ng pinagpapatay ng hukbo ng mga kabalyero ang mga sundalo ng kastilyo, at sinisigaw din ni Jinchen sa lahat niyang mga sundalo na ni isa ay wala silang itirang buhay sa kanilang kalaban na mga sundalo dito sa kastilyo. Kahit nakasakay sa kani-kanilang mga kabayo ang mga kabalyero ay walang kahirap-hirap lang na kanilang pinagsasaksak ang mga sundalo ng kastilyo. Makikita itong isang sundalo na hindi niya kinaya ang lakas ng mga kabalyero at tuluyan na itong bumaksak sa lupa. At hindi lang doon dahil sakto din nang bumagsak siya sa lupa ay buong-buo na sinalo ng kanyang mukha ang mabigat na paa ng kabayo at ito ay nagdulot upang mabasak ang kanyang mukha at nawalan ng buhay. Samantalang ang isa pang sundalo ay pinipilit niyang gumapang para makatakas, at sa kanya naman likod ay walang kaawa-awa na sinaksak ng kabalyero ang isa niyang kasama, kaya napamura na lang itong sundalo na kanyang natanong na kung saan raw ba nanggaling ang ganitong mga kabalyero. Nang napansin ni Jinchen na nasa kanila na ang kalamangan ay kanyang inutusan si Uro na kunin niya ang kontrol sa loob ng kastilyo, na agad din naman itong pinasangayunan ni Uro, sabay tinawag ni Uro ang grupo niyang mga kabalyero na sumunod sila sa kanya para kanilang kunin ang kontrol sa loob ng kastilyo. Habang abala sa pakikipaglaban ang mga sundalo sa labas ng kastilyo ay itong si Uro naman maging ang kanyang mga kasama ay dahan-dahan silang pumasok sa loob. Kasabay nito ay sinipa ni Uro ng sobrang lakas ang pintuan ng kastilyo, at nang tuluyan na nilang nabuksan ang pintuan ay mabilis silang tumakbo para pumasok at suriin kung ano ang nasa loob nito. Binigyan din ng babala ni Uro ang kanyang mga kasama na mga sundalo na kung hahayaan raw nilang makatakas kahit isang daga dito sa loob ng kastilyo ay malalagot silang lahat sa kanya. Matapos banggitin ni Uro ang salitang yun ay naghiwalay na nga ang kanilang grupo at hinati nila ito sa tatlo at sa bawat grupo ay mayroong 3 tao ang bilang. Makikita ang grupo ni Uro na bumaba na silang 3 sa isang hagdanan, at natigil sa paglalakad si Uro nang mayroon siyang napansin na kakaiba sa kanilang unahan, maging ang kanyang mga sundalo ay nagulat din sa kakaibang presensya na kanilang nararamdaman. Kaya nasabi na lang nitong si Uro sa dalawa pa niyang kasama na ang ganito raw na lugar ay perpektong pagtataguan ng mga daga. Kasabay nito ay ipinagpatuloy na nga ng 3 ang kanilang pagbaba sa hagdanan, para kanilang suriin kung ano ang nakatago sa ibaba. Sa ilang sandali ay nagbigay si Uro ng signal sa dalawa niyang kasama na tumigil muna sila sa paglalakad, at mahahalata sa kilos nitong si Uro na mayroon siyang kakaiba na naririnig, kaya inutusan niya ang dalawa pa niyang kasama na maghintay lang sila dito. Upang makumpirma ni Uro kung ano talaga ang kanyang naririnig ay mas inilapit pa niya ang kanyang tainga sa pader para mas malinaw niyang maririnig ang ingay na nasa ibaba. At laking gulat niya dahil mayroon siyang naririnig na isang boses ng individual na tila ba nagpapasarap lang sa kanyang buhay. Kaya dali-dali na itinutok ni Buro ang kanyang pana sa individual na kanyang naririnig sa ibaba. Ang individual na walang kaalam-alam na nakatutok na pala ang pana ni Uro ay patuloy lang sa kanyang ginagawa. Ngunit bigla na lang lumingon ang pangit na individual sa kinaroroonan nila Uro dahil napansin niya na mayroong nakatingin sa kanya. Bago pa makapagtanong ang pangit na nilalang kung sino ang nakatingin sa kanya ay tinamaan na siya ng pana ni Uro sa kanyang dibdib. Matapos matamaan ni Uro ang pangit na nilalang ng kanyang pana ay dali-dali siyang tumakbo para puntahan ang kinaroroonan ng nilalang na kanyang pinatay. Ngunit natigil si Uro sa kanyang pagtakbo dahil sobrang dilim sa buong paligid at wala siyang makita. Kaya agad na inutusan ni Uro ang dalawa niyang kasamang sundalo na gumawa sila ng ilaw,
Kaya agad na kumuha ang dalawang sundalo ng kahoy at nilagyan nila ito ng tela sa ibabaw para kanilang gawing ilaw. Matapos makagawa ng ilaw ang dalawang sundalo ay ipinagpatuloy na nila ang pagpasok sa isang kulungan sa ilalim ng kastilyo ni Baron Alvin. Si Uro ay bahagyang natigil sa kanyang paglalakad dahil halos hindi niya masikmura ang kanyang nakita, dahil nakita niya ang pangit na nilalang na nakalambitin sa pader dulot ng kanyang pana, pero itinutok lang ni Buro ang kanyang pana dahil napansin niya na mayroon pang isang tao na humihinga sa tabi nito. Kaya dahan-dahan na ginalaw ni Uro ang kanyang pana para itutok sa tao na humihinga sa tabi ng pangit na nilalang. Ngunit laking gulat niya nang malinaw na niyang nakita kung sino ang tao na humihinga, dahil ito pala ay isang magandang elf na nakagapo sa pader at halatang wala na itong lakas. Makikita itong babaeng elf na masyadong pinapawisan at para bang wala na itong malay nang dahil sa walang tigil na pagpapahirap sa kanya. Si Uro maging ang dalawa niyang kasama na sundalo ay hindi pa rin makapaniwala sa babae na kanilang nakita, kaya tinanong ni Uro ang babaeng elf na masyado raw siyang maganda, sapat na raw ang kanyang kagandahan para mas lumiyab pa ang damdamin ng mga kalalakihan. Ngunit itong babae na elf nang mayroon siyang narinig na isang hindi pamilyar na mga boses ay dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Samantalang si Uro nang malinaw niyang nakita ang hitsura ng babae na elf ay napanganga na lang siya na hindi makapaniwala, dahil napansin niya na sobrang puti ang balat ng babaeng elf at mayroon din siyang mataas na tainga. Ang ganito raw na appearance ay narinig na niya dati, ito raw ba ay isang fairy? At wala na ngang sinayang na oras sila Uro at dalawa pa niyang kasama ng kanilang nalaman na isa palang fairy ang babae na nasa kanilang harapan ay agad silang lumuhad sa harapan ng babaeng elf para magdasal. Bumalik naman ang eksena sa oras na kakababa pa lang ni Uro at ang dalawa niyang mga sundalo sa hagdanan, makikita dito sa loob ng kulungan na walang tigil na pinapahirapan ng pangit na nilalang ang magandang elf. Kahit masyado nang nasasaktan ang babaeng elf sa pagpapahirap sa kanya ng pangit na nilalang ay pinipilit pa rin niya ang kanyang sarili, kahit lumabas na ang maraming pawis sa kanyang mukha. At sa ilang sandali ay natigil sa pagpapahirap ang pangit na nilalang nang mayroon siyang napansin na kakaiba sa kanilang unahan, upang makumpirma kung ano ang kakaiba niyang nakita ay dahan-dahan siyang naglakad para tingnan kung sino ang dumating. Pero sa sumunod na mga nangyari ay bigla na lang tumilapon ang pangit na nilalang papunta sa pader ng kulungan nang dahil sa lakas ng pana ni Uro na tumama sa kanyang katawan. Habang patuloy pa rin na tulala ang babae na elf ay narinig niya ang boses nila Uro at ang dalawa pang sundalo na masyadong humanga sa kanya. Kahit hindi pa niya malinaw na nakita ang pagmumukha nila Uro ay mahahalata na napansin niya sa kilos ng tatlo na masyadong natulala ng kanilang nasaksihan ang kagandahan ng babae na elf. At nang tuluyan ang iminulat ng magandang elf ang kanyang mga mata ay maging siya ay nabigla sa kanyang nasaksihan, dahil nakita niya na ang isang dwarf at dalawang tao na seryoso na nakatingin sa kanya. Pero ang labis niya na ipinagtataka bakit masyadong matangkad itong dwarf at bukod pa doon bakit pana ang bitbit niya na sandata imbis isang palakol. Sa kasalukuyan ay nagpatuloy pa rin sila Uro at ang dalawang sundalo sa pagdasal sa babaeng elf na inaakala nilang fairy. Ang babaeng elf nang kanyang napansin ang ginagawa ng tatlo sa kanyang harapan ay masyado siyang nagulat, at kanyang natanong sa kanyang sarili na bakit ang mga kagalang-galang na mga lahi ay nagbigay ng paggalang sa kanya. Totoo raw ba itong mga nangyari o baka nananaginip lang siya? Sa labas naman ng kastilyo ay makikita na dahan-dahan ng tinatalo ng hukbo ng Gory ang mga sundalo na nakabantay sa kastilyo. Makikita ang bawat sundalo na mga nahuli ng hukbo ng Gory ay walang awa nila itong pinagsasaksak ng kanilang sibat hanggang sa mawalan ng buhay. Habang ang iba naman ay pinapila sa harapan ng kastilyo para dito nila ito pugutan ng ulo. At nagulat naman itong isang sundalo ng kanyang napansin na mayroong isang sundalo ang lumapit sa kanya. Ang sundalo pala na kanyang nakita ay itong si Jinchen na tahimik lang na pinapanood ang nagaganap sa buo nilang paligid. Sa gitna ng panunood ni Jinchen ay mayroon namang isang sundalo na tinawag ang kanyang pansin, at nang nasa harapan na siya ni Jinchen ay kanyang ibinalita na kanila na raw pinugutan ng mga ulo ang sa tingin nila na kabilang sa pamilya ni Baron Alvin. Itong sundalo ng kanyang nakita na bitbit ng sundalo ang ulo ng isang noble ay hindi siya makapaniwala na kanyang nasabi sa kanyang sarili na talagang mga walang awa raw talaga itong kanilang mga nakalaban dahil maging ang mga noble ay kanilang pinugutan ng ulo. Hindi raw ito kapanipaniwala para sa mga pangkaraniwan na mga tulisan. Pero ang labis niya na ipinagtataka, sino naman itong isang lalaki na kinikilala nila bilang pinuno? Sa ibinigay na balita ng sundalo kay Jinchen ay kanya itong inutusan na kanilang tipunin ang mga katawan ng kanilang napatay na kabilang sa pamilya ni Baron Alvin.
Pero nang pagtingin ni Jinchen sa kanyang unahan ay nagulat siya sa mga individual na papalapit sa kanila. Ito pala ay si Rizal kasama ang iba pang mga sundalo, at ito ay sumisigaw dahil mayroon raw siyang mahalagang ibabalita sa kanyang master. At nang nakapasok na si Rizal sa loob ng kastilyo ay dali-dali siyang bumaba sa kabayo, at nang nasa harapan na ni Jinchen si Rizal ay agad itong pinagalitan ni Jinchen dahil bakit agad itong pumunta dito kahit hindi pa sila nagbigay ng signal. Lumabas naman ang pawis sa mukha ni Rizal na kanyang pinaalam kay Jinchen na kinakailangan raw nilang pigilan ang communication mage na nandito sa loob ng kastilyo. Si Jinchen nang kanyang narinig ang communication mage sa bibig ni Rizal ay nagtataka siya na kanyang tinanong ang matanda na kung ano naman raw ang communication mage. Sabi naman ni Rizal habang masyadong balisa na wala na raw siyang panahon para magpaliwanag, kanya na lang itong ipapaliwanag mamaya. Sa ngayon ay kinakailangan na mahanap na nila ang communication mage na nandito sa kastilyo. Sinabi din ni Rizal sa ating bida na mahahanap lang raw nila ang communication mage dito sa kastilyo kapag kanilang tatanungin ang mga pamilya o tauhan ni Baron Alvin. Ngunit nang malinaw nang nakita ni Rizal kung sino o kaninong ulo ang bitbit ng isang sundalo ay napasigaw na lang siya sa sobrang gulat na hindi makapaniwala dahil ito ay ulo ng isang noble na kabilang sa pamilya ni Baron Alvin. Paliwanag naman sa kanya ng isang sundalo na binigyan daw kasi siya ng utos na dapat walang makatakas na tao na galing dito sa kastilyo. Si Jinchen na tahimik na tiningnan si Rizal ay nagtataka siya kung ano raw ba ang kinikilos nito. Hindi raw ba narinig ni Rizal na nagbigay na siya ng utos na dapat walang mabubuhay galing sa kastilyo. Pero muli na naman natuon ang pansin ni Jinchen sa ibang direksyon dahil mayroon na namang tumawag sa kanyang pansin. Ito pala ay si Uro na nakalabas na galing sa loob ng kastilyo at bitbit niya sa kanyang likod ang babaeng elf na nanghihina. Si Jinchen na pinapanood ang grupo ni Uro na papalapit na sa kanila ay nagtataka siya kung sino naman ang babae sa kanyang likod. At nang nasa harapan na ni Jinchen si Uro ay agad na ibinalita ni Uro kay Jinchen na mayroon raw siyang nailigtas na isang fairy. Gulat naman itong si Jinchen nang kanyang nalaman na fairy pala ang babae na nasa likod ni Uro. Samantalang itong si Rizal ay nagtataka kung ano naman daw ang fairy, at bakit bitbit ni Uro ang isang elf, kaya ipinaliwanag ni Rizal kay Uro na ang babae sa kanyang likod ay hindi tao. Nang narinig ni Uro ang paliwanag ni Rizal ay masyado siyang nainis, na kanyang sinabihan si Rizal na malamang hindi ito isang tao, saan naman daw siya nakakita na ang isang fairy ay naging tao.